wala man lang follow-up interview in this, despite of the fact na punong-puno ng sustansya, ang dami-dami mong makukuha doon sa Supreme Court deliberation, doon sa GAA, ang daming lumabas doon ng mga katotohanan, ano? Lalo na, alam na natin ito, but now, they can no longer deny it was established, ano? Sina Mena Pangandaman, they were the ones approving yung mga releases daw, ano? Even without the authority of the President. And nagko-coincide ito with yung kwento nung 18 Marines, nila Zaldico, you know? So, nagtugma-tugma, nagtama-tama, pero nakakapagtaka nga, bakit yung mixed remedial, wala man lang sinabi tungkol dito. Kahit isa, wala. Until now. Samantala, ang sarap-sarap nitong himay-himayin, ano, yung sustansya nito. Kasi dito, doon pa lang sa deliberation sa Supreme Court, may establish mo na yung presensya at yung truthfulness ng information na na-share na ni Zaldico. Correct. In many points, it has been validated. So, nakita natin kung papaano the nation was basically plundered, ano, gamit itong unprogrammed funds na ito. Mas malala ito kaysa doon sa dap-pidap nung panahon ni Pinoy. Ano? Mas malala ito doon sa CTE deal ni Gloria. Mas malala ito doon sa wedding issue ni Erap. Ano? Because dito, savings ng buong gobyerno, kung isang wala pa nga savings, ilalagay lang, may papangutang pa tayo. Correct. And then makikita natin saan dinala lahat, di ba? Flood control. Na hindi natin nakita kung saan napunta yung mga flood control na yan. Hindi nga natin naramdaman eh. And unprogrammed yan, ha? Yung flood control ay unprogrammed. Eh, dito na pinakita na ng Supreme Court yung how ridiculous the situation is. Na uunahin mo yung unprogrammed kaysa doon sa program funds. Tapos take it with the decision on PhilHealth also na inutusan sila na isauli yung pera kasi malinaw na wala silang karapatang kunin yung savings ng PhilHealth. And yet, binigay nila, kinuha ng national government at ipinamudmud bilang mga flood control projects sa kung sino-sino mga congressman. May balita ho ba kayo kung naibalik na yung 60 billion? Di ba last year may utos? May utos. Na isama sa budget ng 2026. Ang utos ng Supreme Court is to return. To return. Okay? Ang ginawa ng gobyerno is not to return. Tuwang-tuwa pa silang inaanunsyo. Hindi nga namin basta in-return, replenish namin. They changed the term to replenish. Pero pag sinabi ng replenish, alam yung ginawa sa atin, kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Tapos sabi ng Supreme Court, isoli nyo yung pera. Ang ginawa nila, doon sa GAA, isinama nila yung pag-isaw sa oling pera sa PhilHealth. So, ibig sabihin nun, sa atin din kukunin yung papasoli doon sa PhilHealth because it will be taken out of the budget. Oo. Kasi, wala na yung pera. Remember, sabi ni Ralph Recto, yun daw pera na yan, ng mga agencies na kagaya ng PhilHealth, natutulog lang naman daw. So, pwede pa natin gamitin sa iba. Okay ngayon, nagagamitin na natin. Anong gagawin mo? May sosoli mo pa ba? Wala na, nalusaw na eh. Nandun nasa flood control eh. Hindi naman self-sustaining yung mga projects na pinaglagyan mo yan na pwedeng magkakaroon ng return of investment. So, nasunog na yung pera. So, what do they do now? Kasi inutos ng Korte Suprema, tayo na naman magbabayad. Diba? Dagdag na naman yung contribution, dagdag buwis naman. I think we are the most taxed nation in Southeast Asia or probably in Asia. Tayo pinakamataas na buwis na pinagbabayaran mula lahat ng ating kilos, sa ating galaw, di ba? Lahat yan binubuwisan. At lahat ng expenses na yun ng gobyerno sa ating kukunin, pambayad ng utang, pati pambayad ng mga ninakaw. This is ridiculous. Ito na lang, noong ko pa sinasabi ito, pag uwi nyo sa bahay, tingnan nyo yung inyong mga bill. May usang-uso yung bill ng Meralco eh. Pero hindi ko nakikita ang dinidiscuss nila ito. One of the objections ko dyan sa VAT na ito, tingnan nyo yung systems losses ninyo. Meron doon ba item dyan, systems losses? Sa systems losses, ito yung mga kuryente hindi nyo ginamit. Mga nawawala sa kawat o kaya ninanakaw na kuryente. Oo. Tingnan niyo, tayo nagbabayad noon yung mga ninakaw na kuryente. Pero tingnan nyo, yung ninakaw na kuryente sa inyo, may VAT. Ninakawan ka na, tinax ka pa. Di ba? Tsaka nakakita ng ganun. Di ba? O, nadinig nyo na yan, ha? Hindi nyo alam. Alam mo, Attorney Yvette, tinatarantado tayo nito. Sa totoo lang, yung kaninang sinabi ninyo at nabanggit, sa mga nakarinig, spread the word. Kasi iba to. Kasi saan ka nakakita? Binaluktot na yung batas, hindi pa kinalala yung proseso at ang protocol kung ano man. Pero pagdating sa mga batuhan ng pera at solusyon, agad-agad kaya pala. Bakit hanggang ngayon
ang dami pa rin nagugutom. Bakit nalulubog pa rin sa baha? Pwede naman pala may power sila to do that. Na on the spot, pwede pala nilang gawin yun. Pero, kapag inalam mo yung katotohanan, labag pa rin sa batas ang mangialam ng pera sa bawat kung saan ito nakatalaga. Hindi mo ito basta-basta pwedeng ilagay at gawing parang palalabasin mo pa, maging thankful sila dahil ginawan mo ng solusyon. Oo. Di ba? Kaya, ito ay napakalinaw na for me, and I know kayo rin po, kasi pare-parehas tayo nasa babae. Nakikita ko siguro tama yung terminong ginamit dito ni Kakora Gidote. Yun. Eksaktong-eksakto ang termino sa mga narinig natin ngayong araw na ginagahasa, pinagsasamantalahan ang atin pong bansa. Yes. Apo. Ituloy mo pa nga kasi ang dami pong kahindik-hindik na mga sinasabi ngayon ni Atty. Operario that the Filipino people should know. Kasi, ang mahirap kasi, patay ang katotohanan sa media and yung mga social media bloggers, content creator na nagsasabi ng totoo para magising ang mga Pilipino, nawawala yung mga nila, nahahack, nasususpinde. Kaya nga sabi ni Atty. Kanina narinig ko, yung freedom, pag binigay sa inyong laya, samantalahin nyo dahil hindi yan magtatagal sa mga panahong ito, nakaposas tayong lahat. Pero it will not stop us kasi pag uminto tayo, sino ang magpapakalat at magpapaalam at magpapatuloy? Paano na ang Pilipinas? Hanggat may naninindigan sa ating bayan, suportahan natin. Basta doon lang tayo sa tama. Correct. Oh, meron pa pala sa tubig. Attorney, baka alam ninyo yun. Nasyak ako sa Meralco eh. Opo, ganun din ang ano yan. Opo. Ang natatandaan nyo noon, si PRRD, nung ayaw magbayad nitong Maynilad noon sa gobyerno. Ang sabi ni PRRD sa kanila, pag di kayo nagbayad, bukas take over namin yung operation ng Maynilad. ng Attorney water. Mike, anong may basihan yan eh. Hindi Oh, ba yes, abogado si Kadigong? Yes, Tama? oh. Okay. Ano Kasi they- ang justification para mag-take over ang government? Utilities kasi yan eh. Yes. Basic rights ang mga utilities. At ang among the powers of the executive na presidente is to take over yung mga utilities in times of national emergencies or kung hindi maka-fulfill yung ahensya o yung negosyo na binigyan ng prangkisa. Yes. Yung kasi prangkisa lang yan, hindi mo karapatan yan. This is a Right. privilege granted to you by government. Nung hindi sila makabayad sa gobyerno, ayaw nilang bayaran ng gobyerno, dami-dami nilang excuse. Sabi ni Digong, you pay up or you shut up, di ba? Magbayad kayo o sasarado kaya kung mag-take over kami. O di kinabukasan, nagbayad sila. So it takes political will to protect the people. Ano? Right, Pag kasi hinayaan mo to sa mga negosyante, ang mindset ng negosyante, negosyo. Di ba? Yes. Ito ay national wealth ito eh. Hindi naman kanila yung tubig eh. It belongs to the people. It belongs to the republic. Nangangasiwa lang sila. Nangangasiwa ka And lang. it is a privilege, Yeah, correct? exactly. Hindi yan right, hindi mo yan wala kang hindi naman say, pero hindi ka po pwedeng ikaw lang ang magdidikta. Tama po. Correct? Ang maganda po nito sa nangyayari sa atin sa lipunan sa kasalukuyan, dahil dumadami yung alam ng mamamayan, now we are more aware of our political situation at yung kondisyon ng batas and how unfair it is to ordinary citizens like us. Kaya sinasabi ko sa inyo, we are the most taxed nation. For example, pag nagtrabaho ka, meron kang income tax. Ano? Ngayon, pag merong yung income mo, natirang pera sa'yo, pambibili mo ng bigas, tubig, lahat ng bibili mo, may tax. Pag nakaipon ka, nagdeposito ka sa bangko, may tax. Diba? Pag namatay ka, at pagsasaling ka ng property mo, may tax pa rin. Diba? Ninakawan ka ng kuryente, at tubig, may tax pa rin. Diba? Everything about us is being taxed. Yung tollways natin, yung mga kalsadang dinadaanan natin, yung toll, it is a tax. Pero masama ito, mas malala ito kasi ang nagtatax sa atin now are private corporations. And this is so disadvantageous to us or disadvantageous to us. For example, SETEX na lang, yung isa sa pinakabago nating ginawa. The government spent about 32 billion pesos to construct itong SETEX ito.
Tapos eventually tinurn over sa private corporation for a measly sum, I think of about mga 3 billion pesos. Tapos sila na mangungulekta. Tapos maintenance lang ang gagawin nila. Makita mo yung disparity nun. Tapos tayo ngayon ang magbabayad araw-araw ng buwis. I mean, yung ako ngayon from Manila going to Bataan, ano? Almost 700 na yung one way ko na natulog, ano? From Bukawi all the way to Dinalupihan. So, gano'n siya kamahal. So, 2 ways mo, 1,400. Di ba? And paano, alam niyo sa Pilipinas, for example, ano, isa tayo sa pinakamataas ng cost ng products. You know, bakit tumataas ang presyo natin? Logistics. Correct. Kasi yung cost of transporting goods sa atin, masyadong mahal. Samantalang sa mga neighboring countries natin, sa Vietnam, sa Thailand, kung meron mang toll, very minimal yung charges nila. It's dito kasi sa atin, binigay natin sa mga private corporations yung management nito ng ating mga roads, naging private infrastructure. Pero supposedly under the concept of the social contract theory, sinasabi ko kanina, nagbabayad tayo ng buwis sa pamahalaan para you build roads, you build bridges, di ba? Pero manage it. Manage it. And eventually, pagka-build nila, ito-turn over sa private corporations. Na lalong yumayaman dahil dito, tayo ang nagbabayad ng lahat nito. So ano pang silbi ng pamahalaan? Kung lahat pala ito-turn over natin sa mga pribadong korporasyon. That is why in the Philippines, ito yung sinasabi noon na meron tayong mga oligarchies na na-create. Payaman sila ng payaman. Makikita mo yung malalaking korporasyon are owning large parcels of land sa mga probinsya. Halos yung mga coastal areas, yung mga airports, iisang kumpanya na lang ang nag-ooperate dito lahat. And we are creating a tremendous wealth imbalance. At saka yung so much power reserved to one particular group of people. Correct. Na sila na ang nagko-control pati ng pamahalaan sa likod ng eksena. Yan ang masama din. I guess, Yes. Attorney Mike, kasi yun nga, Kapenny, kaya nga napaka-thankful ako, we have a resource person as Attorney Mike Operario, na dahil sa kahirapan ng buhay natin ngayon, at kung ano-ano ang mga binibigay sa atin ng mainstream media, na tungkol lahat dyan sa impeachment ni VP Sara, hindi nakakalimutan na natin itong mga bagay na sinasabi ni Attorney Mike, na in fact, yun ang dahilan bakit tinayo ang PDP laban, itong partido, dahil ayaw natin ng dinodominate tayo hindi lang ng mga banyaga kundi ng mga kapwa nating Pilipino. At yun ay naging hindi masyadong naging maganda rin ang naging relasyon ni President Duterte doon sa mga oligarko, And sad to say na sana nakikita ito ng mga kawani ngayon ng gobyerno. Go back to the social contract theory. Ang protektahan nyo taong bayan. Hindi yung interest. Anyway, yan, na sila, di ba? Secured na sila. Mayayaman na yung mga yan. But the imbalance at yung disparity, yung lawak, ng yaman, doon sa talagang iilan lamang na may kapangyarihang mag-control ng ating mga negosyo versus yung mga nasa middle class, at saka yung mga maliliit na negosyante natin. Yun po ang itinuturo sa atin at ipinapaliwanag sa atin ni Attorney Mike na tayo ay nagpapasalamat dahil ngayong umaga nakatulong siya. Attorney, gusto ko lang pong dugtungan pa yung katanungan kasi bilang Pilipino, gusto ko rin pong malaman kung dahil po sa sinabi nyo kanina na ang nagparaya dyan na nagbigay ng kumpas upang bigyan sila ng kapangyarihan na sila na yung magpatakbo ay ang gobyerno. Tama? Sa ganun pong status, pwede rin pong yan baguhin din po ng gobyerno. Tama po. So ano po yung parang nagiging reservation? Why? Kasi nanginayang po ako yung umpisa na po ni tatay ni PRRD yan before. Talagang pikit mata, talagang may tawag sa ganun para kang lumaban sa hindi mo pwedeng labanan. Suntok sa buwan ang ginawa. Pero dahil po sa kanya pong political, yung kanya pong gusto talaga mabago, tinanggap niya lahat ng batikos. Kasi talagang
nilabanan niyang lahat. Kaya nga po, naging maganda ang pag-usad ng ating ekonomiya before. Ngayon, kung kaya naman pala ng dating PRRD, bakit hindi natin gawan or para matapos na po yung gulo sa Pilipinas at hindi na po talaga maghirap ang mga Pilipino na magpahanggang ngayon nagdurusa, puro pangako bago magkampanyahan or bago mag-eleksyon. Pero pag naupo na, mas lumalawak ang kanila pong power and authority at andyan na naman yung mga pang-aabuso. Meron pa po bang paraan? Total, sila naman po pala yung nagbigay ng daan para ang magpatakbo nito ay mga kumpanyang malalaki na lalong lumalaki. Tapos maya-maya may binabayaran pa rin pa tayo at mas lalong lumalaki. Pero yung pabango nila sa publiko, parang asip kala mo, napakapalad natin. Parang ang ganda, naging organisado, ang Maynilad, ang Meralco. Pero yung pala, meron pang patong na Lahat. sabi, i-re-rebate, may pagbalik daw ng pera dahil may mga sumobrang mga, tapos wala naman pala. Puro pangako na laging napapako. Kaya nga, di ba sa salitang kalye, ulitin ko lagi kung binabanggit yan dito, ang ginagawa sa ating mga Pilipino, pinangakuan ka na. Gusto mo pang matupad. Talagang ang spoiled brat natin no? Dapat, kapag alam nating palpak na, dapat ipagsigawan natin. Manawagan tayo, oy, huwag kayong maniwala, hindi yan totoo dahil wala pa naman nagkakatotoo sa mga sinasabi niyan. Attorney, I just want you na bigyan niyo ng linaw yung tungkol dyan. Pwede pa bang mabago yan sa isang kumpas lang ng pinakamataas sa tao sa Pilipinas? It can happen, but it will take a process. Pero ang importante talaga dito is strong political leadership. No? Political will ang kailangan mo dito. Si President Digong demonstrated it before na basta may political will yung presidente, kahit itong mga higanteng mga kumpanya walang magagawa pag gugustuhin ng pamahalaan. Ang inaano natin, meron bang what is wrong? Bakit patuloy itong nangyayari dito sa ating bansa for so many decades? Kailangan aralin mo ito, paano nangyari ito since 1986. Ako, I had the privilege of serving under Cory Aquino. Opo, ganun na ako katanda. Inabot ko pa, presidente, first job ko po ito sa Malacanang, sa Presidential Management Staff. Nakita ko yung proseso ng pag-evolve ng pamahalaan natin. We were at a high, in 1986. Akala natin merong utopia na tayo, mababago na lahat yung pamahalaan. Only to find out, 2 years later, after EDSA Revolution, unti-unting nagbalikan din yung mga old powers, sila mga crony ng mga Marcoses, yung mga dating mga political families that were there before, eventually, nabalik uli sa kapangyarihan. And slowly, evolve ang pamahalaan natin, nag-rise ang mga political dynasties. There is so much to be done. Ang dami-daming pwedeng gawin. Ako nga lang I've been campaigning against vote buying since 2013. Hindi na po ako, naging dating politiko din po ako. But then when I became a Christian, nawala yung taste ko sa politics. I was nag-serve ako full-time sa church, avoided politics. But when it came to the issue of vote buying, aktibo po kami nangangampanya. And I lost a lot of clients kasi pag nasa probinsya, maraming kliyente mo mga politiko. Ang mga politiko, kahit na magkakalaban yan, pareho silang namimili ng boto. So, when I speak against vote buying, kahit hindi ko sila pinapangalanan, it is as if I'm speaking against them. So, hindi ako popular ngayon sa mga politiko, but I can't do anything about it. It is the truth. Itong nangyayari sa gobyerno natin, alam nyo, isa sa may kasalanan nito, kundi may pinakamalaking kasalanan, tayo rin. Because of the system of vote buying na meron tayo, pupunta kayo sa probinsya, 80% of the voters binabayaran. Walang exception dyan. Dito pa sa Maynila, medyo mahirap bayaran lahat kasi ang laki ng populasyon. But in the province, bawat munisipyo, bawat probinsya, lahat ng mga tao may listahang maliit. Buong pamilya nyo nakalista doon. 80% of the voters will be bought. Para ang theory dyan, kung may tumapon man, 20% o 60% panalo ka pa rin. Ganun ang Kaya nilalabanan ko ito because I know nung lumalala na itong sistema ng vote buying, it is corrupting us as a people. Bilang mamamayan, nakukorrupt na tayo. Kaya ngayon, yung mga tao, parang sanay na sa corruption Pag pinag-uusapan yung corruption, wala lang, di ba? Iilan na lang talaga yung nakakakita ng katotohanan that this is affecting us, our children, our grandchildren in the future. Lahat tayo tatamaan ito. But we need to continue fighting this. And alam mo kung paano babaguhin ito? First step, change the government. Kailangan natin magpalit ng pamahalaan na magsusulong ng mga reforma.
as it is today, kung magpapatuloy tayo sa direksyon na ito, pabangkarote na yung ating pamahalaan eh. We are both financially and morally corrupt. Ano? Wala na tayo, bankrupt na tayo, spiritually, morally, financially. And paano natin masasansala ito? Again, inulit ko, the change must come from us. Tayo muna ang mag-umpisa. You cannot change the nation without changing the individual. Correct. Because what comprises the nation are individuals. Tayo po yun. Tayo mag-uumpisa nito. Ang galing mo talaga, attorney. Ang linaw mo magpaliwanag. Yan ang kailangan ng taong bayan. Kasi, yung iba kasi may reservation when it comes to paglatag. Kasi natatakot, nangingimi. Pero alam mo, itong mga araw na to, talagang sa ibang mga tao, talagang nakapanlulo mo yung mga sunod-sunod na pangyayari. Kaya nga sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa live telecast or live podcast ng Kapihan sa PDP, please, magkaisa tayo. Ano mang kulay natin, hindi na kailangan talungin. Huwag tayong mag-away-away. Dahil habang nag-away-away tayo, lalo silang natutuwa dahil napagtatakpan yung mga ginagawa at pinaplano pa nilang mas matindi. At saka, huwag kayong matakot pag sinabing huhulihin kayo. May bago ngayon. Pag hinuli kayo, kinasuhan kayo, sigurado hindi kayo magnanakaw. Oo. Alam niyo, I might sound funny, but that's the truth. And truth hurts. Pero mas masakit kapag paulit-ulit mo nang ang nalalaman, tapos tango ka lang ng tango, sana kung may tinatanggap ka, pinangakuan ka na, gusto mo pang matupad, may natanggap ka, wala naman, di ba? Dalawa lang yan, tumanggap ka o hindi, isa ka, alipin lang tayo sa paningin nila. Dahil, pag nakita mo sa TV, sa mga live podcast, pansinin mo, ang tatapang nila. Kahit alam nila na actually hindi na nila alam ang mali yun eh. Kasi sa panahon ngayon, parang ang feeling nila, the more na makianib ka, the more na gumawa kang ganon, in ka. Pag in ka, lahat kahit na meron kang tinapakan, sinagasaan, nilabag sa batas, may binaluktot na batas, my God, pasok ka na. Kaya nga tayo, mga Pilipino, hindi porke ganon ang pamantayan para mag-good shot ka, huwag naman nating sundin. Bakit? Kasi sa totoo lang, nakakahiya yan pagdating ng panahon. If you can take the shame, kaya mo ang kahihiyan. May mga susunod kang henerasyon na isusukat, ikakahiya ka. Dahil hindi lahat ng tao, walang prinsipyo. Nakita ko nga sa TV, Yvette, ang yayabang pa nila. Oo. Na parang, o ano kayo? Gumaganong ka pa. Alam mo na, sa bagay, hindi na nila alam kung ano ang tama't mali. Kasi yung iba kahit bayaran yung sinasabi ni Attorney Mike kanina, package yun sa probinsya, per family. Eh dito, sa Manila, tama ka, hindi mo ma-distinguish. Why? Yung iba tumatanggap pero hindi binibigay yung kanilang karapatang pumili ng tama. Kasi, tandaan niyo, ulitin ko, pagdating ng eleksyon, walang mayaman, walang mahirap. Yan lang, dyan lang nagpapantay ang mahirap at mayaman. Ang pumili na nararapat mamuno sa ating bayan. Kaya kapag naging mahirap ka after mo mamili, ibig sabihin, pinamigay mo yung pagkakataon mo to choose and to have a beautiful country like ours. Yeah. Kaya, that's the reason why, ang nangyayari, nakambat pa ang Pilipinas, pinakamayaman ng Pilipinas, pero ano po nangyayari sa atin? Lugod pa rin po tayo sa baha. Akala ko dati kawawa yung isang lugar sa Luzon. Sa bandang Luzon, walang araw pero may baha. Mga pamilya nakabangka. Papasok yung bangka, nakapark hindi kotse bangka. Akala ko dati, akala ko po ganun talaga yung lugar na yon. Kaya they're used to it. Sabi na natin sa bandang Bulacan, hindi ko nasasabihin yung eksaktong lugar, baka ma-offend ko naman po yung mga official doon. Pero dapat, wag niyong gawin kasanayan kasi kung talagang gusto mo na maiba ang antas ng kabuhayan sa lugar na nasasakupan mo, aayusin mo. Eh doon yung merong flood control na budget na pagkalaki-laki pero hindi nawala yung flood. Why? Pag nawala si flood, wala ka ng kita. Di ba? Meron ako mga kakilala doon nakakaawa. Ang kanilang sweldo para lang doon sa ointment, para doon sa mga sugat-sugat nila because lagi sila nakalubog sa tubig. Kaya,
Hindi natin to dinadanas, pero nakikita natin. Kaya huwag tayo magbulag-bulagan sa mga totoong sitwasyon na nangyayari sa ating mga kababayan. Dahil hindi man ito mangyari sa atin ngayon, bukas hindi tayo nakakasiguro. Diyos lang nakakaalam sa next life mo kung sino ka. Pero sana huwag tayong buhaya sa next life natin. Masama yun. So, continue mo nga ang Ka-Yvette, kailangan gisahin natin to kasi sayang mga angking kaalaman ni Yung Kapeni, yung next segment natin kasi ikaw na ang magtatanong. Ito yung pagdating sa sa impeachment ni VP. Pero Attorney Mike, bago tayo umalis dito sa usapin nung kay sa nangyari kay sa may bahay ni Attorney Mike Defensor. Ang dami kasing kwento ngayon. So may kwento ang mainstream media, may kwento ang social media. Meron din minsan, PCSO din, minsan malabo rin yung mga pronouncement. Sa ganito mga panahon, ano ho aba ang pinaka-safe na paniwalaan ng isang ordinaryong mamamayan? Ano ang dapat niya maging batayan para masabi niyang safe itong natatanggap kong balita? Well, in today's age of information, every information that you need is right here. It's in your fingertips. So, hindi lahat ng mga news na tatanggapin ninyo, makikita ninyo, ay totoo. So, you got to validate it. Alright. Madaling mag-cross-reference sa ibang mga news eh. Oo, paki-guide nga yung mga kasamahan natin. Okay, so Paano? halimbawa, may na-receive kayo, for example, ito kanina, yung hot na balita, yung PGMN, Yan. Yung mga nabalitaan nyo. Inaresto, dahil daw nahuli, nangingikil daw ng 350 million. Alright. Tapos may 75 million down payment. Alright. Parang installment ng kailangan nakakita ng Installment na extortion extortion. installment anyway, so pag nakaka-receive tayo ng ganitong mga balita, although it will be coming from the mainstream media, you don't actually just take it parang gospel truth na ganyan. Right. Pwede nating suriin yung balita. You cross-reference it with other news sources. Punta kayo sa Google, verify nyo sa ibang mga outfits, mga social bloggers, kung ano talaga itong balita. And then you go back to the source. Bakit siya aarestan? You always ask why. This is all ang lagi kong tanong lagi diyan. Pag kahit na anong issue, ang tanong ko lagi, bakit? Anong meron with PGMN? Well, pag dumating ka na sa tanong na why, makikita mo na yung background nila, yung PGMN. O bakit ano ang posisyon ng PGMN so far as this administration? Bakit sila tatargetin ng NBI? Ngayon, sunod-sunod di ba? Si Mike Defensor, Jason sa ngayon, PGMN. PGMN na. Ito kayo. Kaya importante sa atin may alam tayo tungkol dito. For example, I'll take the case of PGMN. Mamaya balikan natin si Jason sa bakit importante and critical yung ating kaalaman. For example, inaresto daw itong may-ari ng PGMN because nangikil siya ng 350 million kay Martin Romualdez. Okay, that's parang may maleta pa may picture, may maleta, may 75 million. Ang mga dapat critical thinker ka Question that you should ask, number one, kanino galing yung 75 million? There. Kung yan ay pera ni Martin Romualdez, saan niya kinuha yung 75 million? Kung yan ay winidraw sa bangko, naka-report ba yan sa AMLAC? Okay? Anong bangko ang pinagkuhanan yan? Kung walang pinagkuhanan na bangko yan, ibig sabihin niya, nakadeposito yan in cash somewhere. Nakatago yan somewhere. Kagaya ng storya nila Saldico, ng mga 18 Marines. Mga maleta. So yung mga maleta na mga pera. So, yun pa lang, mag-iisip ka na kaagad So don't take it as a truth. Nakakita mo may ganyan. Mag-isip ka kaagad. Maging critical thinker tayo. Saan galing yung pera nito? For example, kay Jay Sonsa, inaresto nila si Jay Sonsa na for unlawful utterances. Alam mo na kung bakit. Kasi nga, critical siya of the government. Ang question mo dyan, ano na mangyayari nito sa susunod? Kaya ang payo ko sa lawyer ni Jason, huwag niyo ipa-dismiss agad. Hayaan yung mag-proceed to trial. I think ma-acquit dito si Jason. But it will give you the opportunity to avail of the modes of discovery. Mamaya, natin yan. Diba? Maraming ganun Ito, yung nasabi ni Attorney Mike, yung to avail of the modes of discovery, matutuwa kayo yung parte ng batas na yan. I-reserve natin yan sa bandang huli pagdating kasi hindi ba nasabi natin tatlo ang topics natin ngayon. So, we will reserve that kasi I want the public to be informed. Bakit napakaganda? Sabi ko sa inyo God works in mysterious ways talaga. No? You will learn dun sa yung topic on modes of discovery. Magandang-maganda po yan bilang karapatan ninyo pag kayo ay nasa
skandal din. So we go now to segment number 2, Kapeni, pagdating na dito tayo sa impeachment naman ni VP. Dito sa ating resource speaker. Yes. Yung nangyari nung Lunes,